Breaking news, lahat good news. Grabe ka talaga, PBBM. News number 1, barkong pinadala ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao Region na may dalang 40,000 food packs para sa tuloy-tuloy na humanitarian assistance dumating na sa Davao City. Good news number 2, walang patumpik-tumpik, PBBM nagbigay ng 50 units of fire trucks sa mga LGU na nangangailangan sa buong bansa. Wait, there's more mga kabayan. Dahil ang good news number 3 ay ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng libu-libong land e-titles, certificates of land ownership, turnover of certificate of farms to market roads at ang pagbibigay ng iba't ibang makinarya at equipment sa pagsasaka sa Agusan del Sur. Paano kaya ito nagagawa ni PBBM ng sabay-sabay? Tara mga kabayan, samahan niyo ako para sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Nitong nakaraang araw, February 18, 2024, ligtas na nakadaong sa Davao City ang BRP Davao del Sur LD-602 kung saan may dala itong 40,000 food packs galing DSWD. Ang nasabing barko ay para sa tuloy-tuloy na tulong ng gobyerno sa mga kababayan nating nasalanta ng baha at landslide sa Mindanao. Ito ay ang pagtugon ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DILG, Philippine Navy, Philippine Army, DPWH, Philippine Coast Guard, National Disaster Risk Reduction at iba pa. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng tulong ang mga kababayan natin sa Mindanao habang sila ay bumabangon sa pagkalugmok sa baha at landslide. Nagkaroon ng konting seremonya galing sa LGU ng Davao City ang pagdaong ng nasabing barko. Samantala, sa utos pa din ni Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ni DILG Secretary Benher Abalos ang pamamahagi ng 50 units of fire trucks sa iba't ibang LGU sa buong bansa. Ito ay para sa kahandaan ng ating mga bumbero at kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Aniya ni DILG Secretary Benher, ang pagmamahagi ng mga moderno at makabagong fire trucks na ito ay patunay na prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos at ng DILG ang kaligtasan ng ating komunidad at mamamayan. Very good ka talaga, PBBM. Eto pa mga kabayan, naboboring ata si Pangulong Marcos dahil nagbigay ng libu-libong electronics titles at certificate of land ownership, pati na ang turnover of certificate of farm to market roads at iba pang makinarya gamit sa pagsasaka sa Agusan del Sur. Talaga nga naman na si PBBM lang ang nakakagawa ng mga bagay na ito. Aniya ng Pangulo sa kanyang talumpati, nandirito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa bagong Pilipinas, ito ay ang ating puspusang gagawin. Develop Dinagat, Sulong Surigao, Abante, Agusan. Binalikan din niya ang naging isang malaking proyekto ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. sa Mindanao at ito ay ang paggawa ng modern road galing Surigao papuntang Davao City. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Maraming salamat sa atin na kalihim ng Department of Agrarian Reform. Please take your seats. Ang ating kalihim ng Department of Agrarian Reform at masasabi ko, alam nyo po, baka sa itsura niya hindi nyo makikita pero matagal nang hindi natutulog yan. Dahil hindi ko siya tinitigilan. Kailan ba natin matatapos? Kailan ba natin pwede i-subdivide na lahat ng mga consolidated CLOA? Kailan ba natin matapos ang listahan kung sino ang mga agrarian reform beneficiary? Kaya patuloy ang prosesong ito. At binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na pagsuporta sa amin. The Agusan del Sur, 1st District Representative Alfelito Bascog, Agusan del Sur, 2nd District Representative Adolf Edward Plaza, Agusan del Sur Provincial Governor
And all the governors, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur and Norte, and Dinagat Island ang represented ngayon dito na makakatanggap na merong agrarian reform beneficiary. Ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayon, ang ating mga agrarian reform beneficiaries. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko na ipapakilala, nandito pa po ang ating mga cabinet secretary. Dahil po ang aming ginagawa ay nandito po si Secretary Rex Gatchalian of DSWD dahil tinignan din namin yung mga naging epekto. Andito si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Andito rin ang DPWH, ang kalihim si Secretary Manny Bunuan, Secretary of Health, Secretary Ted Herbosa, at sa Department of Agriculture na marami siyang aayusin, si Secretary Kiko Laurel. Andito po silang lahat dahil ang approach po namin sa lahat ng mga problemang hinaharap ng pamahalaan ay hindi lamang ang isang departamento lamang ang humahawak. Dahil ang mga problema naman na hinaharap natin ay hindi ganun kasimple na isang department lang pwede na maayos. Kailangan ng tulong ng lahat ng iba't ibang departamento. Kaya po, ang tawag po namin dito is whole of government approach. Lahat ng ahensya, kung tayo'y nangangailangan ng tulong, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay handang tumulong. Maraming salamat at sa mainit ninyong pagsalubong sa akin ngayong hapon na ito. Hindi ko man kayo nadalaw noong nangangampanya ako sa pagkapangulo, niyakap pa rin ako ninyo at ang aking pangarap na pagkakaisa ng ating bansa. Ibinigay niyo sa akin ang napakahalagang regalo, ang inyong pagtitiwala. I'm not here not only to thank you for your support in the last election, but also for your encouraging support for the programs under the banner of Bagong Pilipinas. Nandito po ako ngayon, hindi lang upang maggawad ng proyekto o magpasinaya ng mga bagong programa. Higit sa lahat, andirito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa Bagong Pilipinas, ito ang ating puspusang gagawin. Develop Dinagat, Sulong Surigao, Abante Agusan. Hindi lang po ng pamahalaan, ngunit pero para sa ating lahat. And I make that vow because as a region rich in resources, you do not only deserve it. Above all, it is the responsibility that we owe to our children, a deliverable to the next generation that we cannot fail. For me, it is a burden that I carry as a son of a leader who never wavered in the belief in the potential of this region and who worked hard to unlock that potential. My father built a modern road from Surigao City to Davao, the road which forked in Butuan, leading to CDO and beyond. Pati po ang mga proyekto ng mga lalayong bayan, hindi na kaligtaan. Ang irrigation system in Cantillan, Surigao del Sur, one of the many. He had built also, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. As does the Maharlika Highway, which remains the backbone highway of this island. Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan aming sinumpa, kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella, ay sinumpa namin na tatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiaries sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakakagulat, itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first na pinirmahan na batas, agrarian reform. At ang kanyang kasama,
was the Agrarian Reform Secretary. Ang lolo naman ni Conrado Estrella, Secretary Conrado Estrella. Oh. Kaya nung natapos na ang kampanya at nag-uusap kaming dalawa, sabi ko, mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. Kaya't yan ang aming sinumpa. Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. That is why, on September 13, birthday ko, yun ang birthday gift ko sa sarili ko. This is why on September 13, 2022, I issued the Executive Order Number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortizations and interest on agrarian debt. It provides farmers that are choked with debt with some financial breathing room at a time when agriculture was battling a fuel and fertilizer crisis. Ngunit ayoko ng band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati. Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga, matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanila. Kaya sa araw na ito, tayo ay mamimigay ng mga farm machinery at equipment sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. Atin din bubuksan ang farm-to-market road projects na nakakahalaga ng 194 million pesos sa Surigao del Sur at pakikinabangan ng halos 35,000 na magsasaka. I'm also very happy with the establishment of the Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory by the provincial government of Agusan del Sur. The first and the most modern of its kind, not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. Napaka-importante po dahil nung pinuntahan namin yung site kung saan nalagay yung soil sa laboratory, napaka-importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soils laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Ito lang garami ang gagamitin ninyong ayuda. Ito lang ang pesticide. Yun. Para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating. Dahil marami naman, hindi lang naman urea ang fertilizer. At marami pang ibang pwedeng gamitin. At sa ibang lugar, hindi urea ang ginagamit. Kaya talagang makakahanap tayo ng savings para sa ating mga magsasaka. Dahil hindi lamang produksyon ang ating habol.
ay lagi natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig. Kaya pagandahin natin yung ani. Totoo rin, importante yun. Ngunit, sinasabi ko sa ating mga kasama, sa lahat ng agricultural areas, ay dapat tiyakin naman natin, kahit na magandang ani, hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti, hindi mapakain ng mabuti ang kanilang pamilya. Hindi tama yun. And so we are always looking to make sure that our farmers will have and will make a good living. Ilan lang yan sa mga maraming programa para sa ating mga magsasaka dito sa inyong probinsya upang mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kanilang kita. Tama lang na suklian ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. There is, however, a challenge that looms ahead that will affect all of us severely, and we must act together. At yan po ay ang nagbabadyang El Nino na maaaring maghatid ng tagtuyot. Kaya naman, iniutos ko ang pagpapatupad ng isang komprehensibong programa na tutugon sa anumang pinsala na maidudulot nito. But together, we can overcome all of these challenges. Sama-sama, nagkakaisa tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, ikinagagalak ko pong makasama ang ating mga kababayan sa Caraga Region. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating agrarian reform beneficiaries, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at maganda pong hapon. Maraming salamat, mahal na Pangulo.